Yeah, what's up mga master? Mark Music here. Nakaraan mga master is nagturo tayo. Meron tayong reels mga master about sa paggamit ng kapo mga master. So may nag-comment doon mga master. Gagawin ko raw ng tutorial pa about sa kapo mga master. So bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sarili kong research experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Mahalagang malaman natin mga master bilang beginners na yung kapo natin is hindi siya ginagamit as pampalambot ng mga strings. Yan, kasi lagi kong naririnig yan. Siyempre, beginners, di pa natin alam. Kapo natin is hindi siya nagpapalambot ng ating mga string. Ang cause kung bakit matigas yung ating string is yung action mataas. Siyempre, hindi pa natin alam ano yung action, ano yung magtimpla, ano yung low action. Kaya lang siya malambot. Kasi dahil pag kinapuhan na natin yung gitara natin, yan, example dyan, bumaba na yung action niya kasi yung contact niya is nandito na sa fret na to. Yan. Nandito na yung contact, kumbaga yung action ng string bumaba. Kasi ang kadalasan, pag walang kapo, lalo na pag yung mga gitara natin na hindi nakaset up, mataas pa yung mga ano dyan sa nut. Kumbaga yan din yung isa sa nagpapataas ng action, yung nut, hindi na file ng maayos. Yan. Kaya parang pakiramdam natin dati pag nagkakapo tayo, malambot siya. Yan siya mga master. At isa pa yung kapo mga master, pag gumamit ka nito, kailangan alam mo yung fret notes mo. Or hindi lang pag nagkapo tayo dito, example sa fifth fret. Pag ganyan, meron ng kapo sa fifth fret, tatawagin natin to G. Yan. So, hindi siya G. Actually, C yung kanyang chords or yung kanyang tonal, yung tunog niya. C yan siya. G lang yung ating shape kasi nagkapo tayo dito. Yan, kailangan alam natin yan mga master. Na pag magganito tayo yan, C shape, alam natin yan na F yung chord na yan or yung tunog niya is F. Yan o. Pakinggan niyo mga master. Pag tinanggal ko yung kapo, magko-chords ako ng regular lang ng F. Yan. O, same lang ng tunog. Yan. Kailangan alam natin yan mga master. Kasi yung kapo, unang-una talaga is hindi talaga siya advisable pag nag-aaral ka pa lang sa fretboard. Kumbaga, siyempre hindi naman natin maiwasan. Lahat naman tayo, ako ganun din dumaan. Pero mahalaga pala na matutunan muna natin yung ating fret notes, ito yung fretboard, para hindi tayo malito kung anong chords na yan. Kasi minsan, nagkapa ako sa second fret dati, beginners pa lang ako. Tinanong ako ng isa kong kasama, beginners din, yung mga nag-start pa lang tayo. So, pinipilit ko siya na G. Yun, so ito yun, example mga master, yan. Nagkapa ako dyan sa second fret, yan. Tapos sabi ko G. Tapos sa kanya nag-G siya, tapos wala siyang kapo. So, iba talaga yung tunog nun. Kasi yung tunog nito is A. Yan. Pag tinanggal natin yung kapo, yan. Yan ang kailangan natin malaman mga master. Kaya sinasabi ko na yung kapo, ito, is guitar hack. Yan. So, ito naman master, ituturo ko na sa inyo paano gumamit ng kapo. Example na lang mga master, meron tayong chord progression na E. Ganito. E. Tapos, A. Yan. Yan. Then meron tayong mga ganito, yung may mga palamuti tayo ng mga nota, mga added note yan. Then sabi ng ating singer, taasan mo, mag-G tayo. Pero mahirapan na tayo doon sa ating ginagawa kanina na added note. So ganito ang gagawin natin pag mag-G tayo. Ganyan. Or pwede rin i-bar chord natin yung ating G. Pero nawawala yung ating octave na ito. Yung ating sa root na G. Magkakaroon siya ng 7. Yan. Yan. Kasi binitawan na natin. So, dyan na pumapasok yung ating mga kapo mga master. So, para magawa natin tong yan, mga added na yan, magkakapo na tayo pag mag-transpose na tayo sa G. Yan.
So, kakapuin lang natin yung ating ito, third fret. Para magawa na natin yung parang barcode na rin siya ng G. So, nasa E shape na tayo. Yan. Magagawa na natin yung added note natin. At isa pang gamit ng kapo mga master, sample, meron tayong kanta, Narda. Yan, intro niya. Din sabi ng ating singer is, taasan natin kasi mababa sa akin yung nota na yan. So, pwede naman natin ding gawin yung ganito pag, siyempre alam na natin yung mga nota sa fretboard. Yan. Pero magbabago yung ating shape. So, ganun siya. So, doon na papasok si kapo para hindi tayo mahirapan. So, ang gagawin lang natin, ikakapo lang natin yung ating second fret. Then, kung ano yung intro natin kanina na G na shape, so ganun din gagawin natin. Yan, ganun lang. Madali na lang. At meron pa mga master, ito sa paggamit ng kapo, example, meron tayong magbalik, fingerstyle natin yung kanyang intro. So, ito. Tapos, obligado ka naman pupunta dito yung daliri mo para sa ating B note. Yan. So, maraming ginagawa yung ating daliri at may mga open ano pa tayo. So, para hindi din tayo mahirapan, gusto natin kunin sa C form or C shape. Ikakapo lang natin yung ating fourth fret, yan. Din mag-C na tayo. So, yung normal lang natin na C. At isample pa mamaso ito. Body knows just why we're here. Yan. So, yung kanta na yan sa UBC pair nasa QB siya. So, marami siyang mga bar chords. Yan. Pero kung meron tayong kapo mga master, so ang gagawin lang natin, kakapo lang natin ating fourth fret. So, simply mag A minor na tayo dito. Yan. But knows is why we're here. Oh. Elevator random circumstance. Yan. Nakukuha sa ating mga open chords lang mga master o sa ating mga basic lang na chords. Yan. So yun, hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng idea mga master kung paano gamitin ng kapo. Na unang-una yung kapo natin is hindi siya pampalambot ng strings. Kundi nagbibigay siya ng tulong sa atin yung mga part na gusto natin na maging komportable tayo. At yung mga hihirap na mga chords o may mga bar chords na gusto nating gawin na ano lang, basic chord lang natin gawin. So, nandyan yung ating kapo mga master. So, sana malinaw sa inyo yung tutorial na ito mga master. So, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.